Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So, paano mag-invest sa stocks at mutual funds? Yan. So, by the way, para sa mga hindi pa kilala ako, ako si Roan Celis Capistrano. And before IMG, ako ay isang accountant. And nalaman ko to sa may bayad na seminar, yung financial coaching na finacilitate nila Brother Bo Sanchez noong June 2012, kaya nag-11 years na po ako sa IMG. And full-time na rin ako dito sa IMG, kasama yung husband ko na engineer naman by profession. So, importante malaman natin sino ba yung IMG or International Marketing Group. Sa talk na naatenan ko noong 2012, ito yung nagustuhan ko kasi may mission yung company, may heart, So, ang mission ng company, ang ganda. Makapag-educate ng 30 million Filipino by the year 2030, 'di ba? So, may financial literacy campaign and to help create wealth for families. 'Di ba? So, yan naman yung pangarap natin kasi more than 20 years po akong natira sa squatter . Siyempre, bilang ordinaryong Pilipino, siyempre gusto mo talagang umangat yung pamilya mo, 'di ba? Makaipon ka, And to make a difference for families so there will be no left behind. So, ang ganda, kasi wala namang mayaman na talagang magtuturo sa atin yung step-by-step guide. So, ito yung nagustuhan ko sa IMG kasi may mga workshop, may mga kapartner na company para ma-execute din natin yung mga natutunan natin. So, vision of the company is to build a new financial industry. Kaya nga yung convention ng IMG ngayon, ang sabi, we lead. Kasi we lead people to success, sa financial success natin, or kung gusto natin magnegosyo, meron po dito niyan sa IMG. So again, may libro tayo sa IMG. Pwede tayo magkaroon ng whole copy nito pag IMG member tayo. And kapag naman gusto natin magkaroon ng hard copy, walang problema kasi 100 pesos lang yan, So, ang ating office, ang head office natin nasa Makati. And marami na rin tayong financial center, So, sino dito yung mga gastador, 'di ba? Kasi kung may tinatawag na addict sa yung mga nire-rehab sa mga rehabilitation center, sa addict din po sa pag-shopping, yan, yung mga spender. Nire-rehab din po yan sa mga financial center ng IMG. Okay? So, meron po tayo dito pagka natuto tayo, ang maganda, may access na tayo sa mga financial products, So, mutual fund investing, ano ba yung mga kailangan natin maintindihan? So, syempre, lahat tayo may goal na to save money and kung may utang, get out of debt, 'di ba? Pero ang tanong, paano nga ba 'yan? So, 'yan na matututunan natin sa mga workshop dito sa IMG. So, I want to secure the life and health of my family, 'di ba? So, hindi lang naman puro investment. Of course, pwede tayong magkasakit, maaksidente, may mangyari sa ating mga breadwinner. So, importante rin talaga yung tinatawag natin na life and health insurance or yung protection. Ayan. So, nakakita na ba tayo ng piggy bank na ganito, di ba? So, sabi, a vast majority of Filipinos do not save regularly and have very little or no savings. Totoo ba yun? Ang hirap mag-ipon? Paki-chat nga dito kung sino yung nahirapan mag-ipon. Paki-chat me. Yan. So, sobrang hirap po talaga mag-ipon, Kasi yung first job ko, wala talaga akong naipon. Nung second job, doon ako nag-decide na mag-iipon ako kahit 1,000 pesos lang. Kasi sabi ko, ang hirap magtrabaho tapos wala akong napupundar. Tama ba? So, yan. So, alam nyo ba na may pagkakaiba yung pag nag-iipon ka lang versus sa nag-i-invest ka? So, usually, ang alam na natin, or baka nga, diba, hindi pa nga natin nagagawa to, yung mag-ipon. So, ganito rin po ako dati, kaya gusto ko rin talaga matuto mag-invest kasi hindi talaga nag-grow yung pera ko. So, sabi, pagka nag-iipon ka, you save to spend. Diba? So, naalala ko to nung
sali ako sa paluwagan eh. Talagang ang lahat ang goal pag December, or co-op, 'di ba? Kapag ka nagsweldo tayo, parang gusto natin gastusin talaga siya. Nakaalat na for the gadget or kung anong cellphone yung bibili natin. So, spend talaga yung goal natin. Pero kapag ka nag-i-invest ka, you invest to earn, no? Talagang ang gusto natin, may extra income pa tayo bukod dun sa kinikita natin. And pag nagsisave ka, you spend less now to spend the same in the future, no? Like, kung may ipon kang 20,000, so tinatabi mo lang para gastusin din. Pero pagka nag-i-invest ka, you spend less now to spend more in the future, 'di ba? Pag tumubo yung pera mo, mas mag-grow siya sa investment, so mas malaki yung pwede mong ma-spend. Pag savings, usually short-term goal, pero tatandaan natin pag gusto natin mag-invest, long-term goal to kasi money takes time to grow. Okay? And of course, kaya naman marami nag-iipon talaga kasi low risk, pero again, low return siya. Pero pag investment, high risk, high return. And sabi nga, every time na hindi ka nag-i-invest, you lose money. Every day yan. Kasi pag savings, do not beat inflation. No? Like kung 5% yung inflation rate, tapos kinita ng pera mo is less than 1%, talo ka. No? So, yun ang purpose din. Bakit tayo nag-i-invest? Kasi to beat inflation. Ayan. So, ano ba yung effect ng inflation sa ating pera? No? Ito yung sample natin, no? Sobrang, first time na makita ko tong computation na to, noong 2012, talagang sabi ko, nga, kailangan talaga mag-invest agad ako. Kasi sabi dito, are you financially smart? If you have 10,000 today in a bank savings deposit account, your money is losing its value year after year. So, bakit? Kasi nga, sa effect ng inflation tsaka tax. So, sabi ko, may 10,000 pesos ka sa savings account mo, sabihin nila natin kumikita yan ng less than 1% or specific dito sa computation, 0.25%. 25 pesos ang kinita ng pera mo sa 10,000. Eh, syempre, may 20% tax pa yan, kaya may 5 pesos pa na binawas. So, kung titignan mo, para tumubo ka naman talaga, no? 10,020 after 1 year. Pero kung 5%, no? Like last month, nasa around 5% yung inflation rate natin, yung pagtaas ng bilihin. So, kung kukumputin mo, 5% of 10,000, 500 pesos. So, medyo bumaba yung purchasing power ng pera natin. So, kaya tinatawag na you lose, no, in the money game. Kasi, kala mo tumubo ng 20 pesos, pero kung titingnan natin yung purchasing power ng pera natin, maliit na or mas konti na yung kayang bilhin. Okay? So, paki-type nga, invest. Kailangan talaga nag-i-invest tayo. Ayan, no? Ito pa, no? Ano mangyayari dun sa 10,000 monthly investment natin? Bakit ba kailangan talaga natin itong i-invest? So, sabi dito, after 20 years, ito kasi yung projection, no? Kung sa savings account, no? Ito rin yung dahilan bakit that week na nag-attend ako ng financial coaching, execute agad, no? Kasi sayang yung pwedeng kitain ng pera ko, sayang yung time. So, ito yun, no? Kung sa savings account, 2.46 billion lang yung projection niya. Kung kumikita ng less than 1%. Kung naka-time deposit, ganito rin po yung ginagawa ko dati. Tinatanong ko yung teller, ano pa ba yung ibang pwedeng paglagyan ng pera ko? So, yan. Tuwan-tuwa po ako may time deposit ako. Yun nga, nung sa second job ko, pinag-ipunan ko yung pang passbook account ko. Tapos, yan, no, pag medyo lumalaki na siya, sabi ko, ilagay ko naman sa ibang pwedeng paglagyan ng pera. So, 2% ang kita. So, 2.9 million lang. Pero nakita naman natin difference, no, kapag sa stocks or mutual funds, ito yung mga pwedeng paglagyan natin ng investment na ang average rate per year, no, or per annum 12%. So 8.65 million. Okay? So ang laki ng difference, no? Nag times 4 dito. So sabi, to grow your money,
kailangan nag-i-invest tayo kasi meron din pong tinatawag na the power of compounding interest. Pakitype nga po natin interest. Yan. So, usually po sinasabi dito sa mga workshop, pagka tayo ay mahilig umutang, di ba? So, kalaban natin yung pera. And nagko-compound yung pera against us, no? And kapag nag-i-invest tayo, kakampi natin yung pera. Kasi money working for us. So, ito pala yun, no? Na pwedeng magtrabaho yung pera para sa atin.